Sa dami ng mga mayor sa Pilipinas, sino nga ba talaga ang mga leader na tumatayo for good governance? Hindi lang yung tungkol sa pagiging sikat. Ang tunay na leader ay may malasakit sa bayan, may paninindigan laban sa korupsyon, at may malinaw na transparency sa pamamahala. Sila yung may mga programa, may resulta, at higit sa lahat, may integridad. Kaya sa video na ito, ibibida natin ang 10 mayor sa Pilipinas na kilala hindi lang sa pangalan, kundi sa tunay na serbisyong may puso, anti-corruption, at disiplinadong pamumuno. Sila ang mga modernong pinuno na nagpapatunay na posible pa rin ang malinis, maayos, at makataong pamahalaan. Kaya kung sawa ka na sa puro politika at gusto mong makita ang mga mayor na tunay na gumagalaw, eto na ang countdown ng mga modelo ng good governance sa Pilipinas. Ngayon, ilalahad natin ang 10 sa mga pinakamagagaling at pinakaangat na mayor sa buong bansa na sikat sa kanilang good governance. Number 10, Mayor Vilma Caluwag ng San Fernando, Pampanga. Tahimik pero palaban. Ganyan ilarawan si Mayor Vilma Caluwag, ang kauna-unahang babaeng mayor ng City of San Fernando, Pampanga. Sa loob lamang ng 100 araw niya sa pwesto, itinayo niya agad ang libreng dialysis center. Hindi lang para sa photo op, kundi totoong tulong para sa mga nangangailangan. Ipinatupad din niya ang digital roadmap ng lungsod para gawing isang smart city ang San Fernando. At sa edukasyon, pinalawak niya ang scholarship programs at in-upgrade na din ang City College facilities. Hindi man siya madala sa headline, pero kitang-kita naman natin na sikat talaga siya sa TikTok. Pero para sa mga Fernandino, si Mayor Vilma ay tunay na ina ng kanilang lungsod. Number 9, Mayor Len Alonte ng Biñan City. Dating aktres, ngayon idol ng kabataan sa Biñan, si Mayor Len Alonte ay hindi lang leader, kundi inspirasyon ng kabataan. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ginawa niyang sports and youth capital ang Biñan City. Meron silang world-class sports complex, libreng training camps, at aktibong youth development council. Hindi lang yan, pinalawak niya ang libreng edukasyon mula elementarya hanggang college at binigyang pwesto sa pamahalaan ang mga student leaders para tunay na makilahok sa pamumuno. Para kay Mayor Len, hindi lang future ang kabataan, sila ang kasalukuyang dapat palakasin. Number 8, Mayor John Ray Chanco ng Navotas City. Navotas, dating kilala lang sa isda, ngayon ay halimbawa na ng urban resilience. Sa pamumuno ni Mayor John Ray Chanco, ang lungsod ay naging climate resilient city. May maayos na flood warning system, mobile clinics na umiikot sa mga barangay at 24/7 rescue operation center. Hindi siya mahilig sa publicity, pero ang mga Navoteño alam ang totoo. Si Mayor Chanco ang dahilan kung bakit kahit may bagyo, alerto, ligtas at mabilis ang aksyon sa Navotas. Number 7, Mayor Eric Singson ng Candon City, Ilocos Sur. Bata pa pero parang veterano na sa serbisyo, si Eric Singson ng Candon City, Ilocos Sur ay tumatak agad bilang isa sa most promising mayors sa bansa. Sa unang taon pa lang niya, digitize na ang City Hall services, may dagdag pa na classrooms at pinalawak pa ang access sa libreng healthcare. Bilang galing sa political dynasty, maraming nagduda sa kanya, pero ang ganti niya, trabaho, resulta at serbisyong diretsyo sa barangay. Moderno ang approach, simple ang lifestyle, pero solid ang impact. Number 6, Mayor Albi Benitez ng Bacolod City. Negosyante dati, ngayon ay boss ng publiko. Si Mayor Albi Benitez ng Bacolod ay nagdala ng private sector efficiency sa pamahalaan. Ipinatayo niya ang Bacolod City app kung saan online mong mababayaran ang buwis, maire-report ang problema at makikita ang city updates. Pinaikli niya rin ang permit processing time mula ilang buwan, naging ilang araw na lang. At ang pinaka-iconic, ang People's Hall, isang government center na parang mall ang bilis at ayos na serbisyo. Para sa mga taga-Bacolod, si Mayor Albi ang best boss. Number 5, Mayor Jenny Sandoval ng Malabon City. Kauna-unahang babaeng mayor ng Malabon at certified climate warrior. Si Mayor Jenny Sandoval ay kilala sa kanyang urban farming projects, livelihood programs for women at massive flood control efforts. Hindi lang siya nag-aayos ng drainage, pinapalakas niya ang community sa pamamagitan ng education, environment at empowerment. Isa siyang visionary leader na may puso at utak, kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit nabigyan siya ng Most Lived Nation Builders Award, isang patunay na world-class ang kanyang pamumuno.
Number 4, Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Sa lungsod na may mahigit 3 milyon na populasyon, kailangan mo ng matatag, matapang at maalam na leader at yan si Mayor Joy Belmonte. Sa kanyang pamumuno, Quezon City ang naging pioneer ng inclusive governance. May ordinansa para sa LGBTQ rights, housing projects para sa informal settlers at libreng legal aid para sa kababaihan at marginalized sectors. Hindi lang lungsod ang pinapaganda niya, pati ang mga tao ay kanyang pinapalakas. Kaya't ang QC ngayon ay isa sa mga greenest and safest cities sa Metro Manila. May bike lanes, solar-powered facilities at digital public service portals. Leader with vision, heart, and backbone talaga. Number 3, Mayor Leni Robredo ng Naga City. Mula sa pagiging vice-presidente, bumalik sa kanyang ugat sa Naga. Si Mayor Leni Robredo ay bumalik sa serbisyo ng buong puso. Pinatupad niya agad ang People's Council, isang mekanismo para marinig ang boses ng bawat sektor sa lungsod. Inulunsad rin niya ang open budgeting system kung saan transparent ang lahat ng gastos ng City Hall. Pinalakas din niya ang women's livelihood programs at disaster response plans. Para sa maraming Pilipino, si Leni ay hindi lang mayor, kundi simbolo ng matapat at makataong pamumuno. Number 2, Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Dating general, ngayon ay general ng good governance. Si Mayor Benji Magalong ang bumuhay sa disiplina at integridad ng Baguio. Isa siya sa kauna-unahang mayor na naglunsad ng Public Disclosure Portal kung saan real-time mong makikita kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Hindi lang yan, pinatupad niya ang Urban Renewal Plan ng lungsod, parks, regulated tourism at mga programang pangkalikasan. Kaya't kahit malamig ang klima sa Baguio, mainit ang suporta ng mga tao sa kanya. At ang nangunguna sa ating countdown, walang iba kundi ang tinaguriang The People's Mayor, Vico Soto ng Pasig City. Simulat sa pool, anti-corruption warrior na siya. Tinapos niya ang fixers, ipinatupad ang Pasig Transparency Portal at pinatibay ang local health system sa pamamagitan ng city-wide health monitoring at COVID response na kinilala sa buong mundo. May sariling youth fund ang kabataan sa Pasig at may direct assistance ang mga mahihirap na pamilya. At higit sa lahat, wala siyang takot tumindig laban sa maling sistema. Hindi siya trapo, hindi siya tradisyonal. Isa siyang bagong mukha ng liderato na tapat at may tunay na malasakit. Sila ang ilan sa mga mayor na tunay na naglilingkod, hindi nagpapabango sa media kundi nagbibigay ng pagbabago sa masa. Sa mga panahong madalas na puro balita ng katiwalian ang naririnig natin, sila ang patunay na may pag-asa pa. At oo, may pag-asa pa ang Pilipinas kung ang ganitong klase ng pamumuno ay lalaganap sa bawat sulok ng bansa. Kung napahanga ka sa kahit isa sa kanila, i-share mo na ang video na ito. I-comment mo na din kung sino sa mga mayor na ito ang nasa lugar nyo o kung may gusto kayong idagdag sa listahan. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe. Tandaan, stand for truth, not politics as usual.